Ka-vibes kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-vibes. And our time now, 4 minutes past the hour of 8:30. Nako, kumusta ba kayo? Ito pa rin ang ating programang Heart Speaks. Kasama pa rin DJ Alex and we have an hour and a half to go bago tayo mag-say goodbye sa ating programa. At sabi nga nila, no, the night is still young. At totoo yan dahil marami pa tayong tatalakayin at pag-uusapan ngayon, lalo na yung topic natin. Marami sa atin yung talagang nakaka-relate. Kung ikaw ba, ka-vibes, no, yung tatanungin, ano yung mas masakit na rason ng paghihiwalay? Yung ma-fall out of love yung isang tao sa'yo o dahil may iba ng mahal? Either way, masasaktan at masasaktan, no? Pero there's a difference between the two. Yung fall out of love, kung totoong yun ang sinasabi niya na fall out of love lang siya, maraming dahilan dyan eh. Siguro iba na kayo ng set of priorities, diba? Kayo ay long distance relationship na and it just won't work for you guys anymore. O di kaya yung pangalawa naman, dahil may mahal ng iba, sabi nila mas masakit daw yan kasi may involved na ibang tao. Diba? Parang di bali na masakit, naghiwalay. Pero yung dahil sa kakagawa ng isang tao, ng iba pang tao that was involved in your relationship, parang mas masakit daw yun. Kaya naman tanungin natin dahil may tumawag na sa atin, ka-vibes. Let's see, sino ba ang ating caller for tonight? Hello? Hello po. Ayan, kumusta? Anong pangalan mo at saan ka tumatawag ngayon? Hi, DJ Alex. I'm Cara, 27 years old po. Ganda naman ang pangalan. Cara. Parang ano ito, Caranyosa. Cara, kumusta ka ba? Kumusta kayo kahapon at saka kanina? Lakas ng ulan, ha? Ay, totoo po. Actually, buti na lang po medyo hindi bahain dito sa amin. So far, okay naman po yung situation. Yun. Si Cara, no, yung boses parang parang anak mayaman. Anak ng Ay, Con ano? Hindi, wala. Con artist. hindi mayaman lang po. Oo. Ayun na nga. Pero kumusta naman? Kumusta ba ang iyong puso? Kasi sabi nila sa panahon na, alam mo yun, medyo maulan. Diyan daw tayo nakakaramdam ng feeling na gusto nating mahagkan. May yumayakap ba kay Cara? Actually po, yung heart ko nasa healing stage. Ay! Healing stage po. Yes po. Healing stage. Yes, nasa healing stage. Nako, DJ, kung alam mo lang, yung question natin for tonight, talagang makaka-relate talaga ako sa, ay nako. Ayun na nga. Kaya nga sabi mo Ayun, kung alam ko lang. Gusto ko na nga malaman and I can't wait, no? Kasi mukhang malalim yan eh. Sabi mo nga, ikaw ay nasa healing stage. At ang hirap yan kasi pag sinabi mong healing stage, hindi lang yan linear. Marami yan, may healing stage na, teka, babalik ba ako? Teka, ano bang gagawin ko? Yung mga pag-aalinlangan, healing stage. Healing stage ko, no, pero kausap pa rin siya. Or healing stage na talagang papunta na sa healing at pag-move on. So, Cara, kwentuhan mo kami, paano ba nagsimula yung love story? Love story pinag-uusapan natin, di ba? Hindi naman to tungkol sa trabaho, pamilya, love story. Kaya paano bang nagsimula yan? Kwento mo na. Actually, short ko na lang para mamaya nakikinig may pala oras siya. tayo. Nako. Yes po. So ayan, nag-start po yung yung relationship. Actually, po kami, college talaga, friends before. So naging kami nung college pa. Way back around 2017 po, and then 5 years po, DJ. Ayun, college. And then, Maitanong ko lang, no, for college ba, anong kurso ang inyong tinake up? So, blockmates kayo para magkaklase, tama ba? Actually, hindi po kami magka-classes. Different courses po kami. Okay. Yes po. Ano And nun ang then, tinake up mo? Tsaka siya, ano? Sorry po? Ano ang tinake up mong program at the time and siya, ano? Actually, po ako, mass communication, and siya po IT. Wow, perfect combination, 'di ba? Parang meron tayong future broadcaster, tapos meron tayong future IT tech expert, 'di ba, sa media. So kumusta, paano kayo nagkakilala? Did you guys belong to the same organization, Univide organization? Paano? Same school lang po, and then may mga mutual friends po kami. That's why nagkakilala po kami sa school. Ayun. At siya Kaya syempre hindi na yung po unang nag-pursue, tama ba?
Yes po, syempre naman po. Kasi medyo Ayun. dalagang Pilipina tayo. So, syempre dapat ang magka-ano, 'di ba? Siyempre ganda-gandahan, sabi nga ni Dia Yes. Matei, 'di ba? Totoo 'yan. Alam mo Yes po. kahit naman nasa Mm. mundo na tayo ngayon na dapat progresibo, na yung mga babae daw dapat nagko-confess na rin. Ako I still prefer kapag lalaki yung susuyo na una sa akin. Ikaw din ba ganon? Yes po, true po. Kasi parang ang ano naman po, desperate kapag tayo nag-move, 'di ba? And then siya naman po yung naunang nag-reach out eh. So talagang siya talaga yung unang nag-pursue din talaga. Ganda, ganda ni Kara. Mm. Ako siguro hindi naman dahil sa desperation, pero yung feeling na alam mo yon, sa umpisa lang kasi magagaling lalaki. So padamahin ko muna. Sige, ikaw na sa una, tapos ako na sa huli yung desperada, tanggap ko na. Kasi gano'n naman lagi yung cycle, 'di ba? O so Ay, sige. totoo po. Kayo ay nagka-developan, umamin sa'yo. And how did you respond to the confession made by this person? Naitago na lang ba muna natin sa anong pangalan? Itago na lang po natin sa pangalang Patrick. Patrick, taray, parang nanonood ng It's Okay Not to Be Okay, Joshua Ay! Garcia. Favorite ko yun. Ayan Yes na po. nga, si Patrick. O sige, si Patrick. So, umamin si Patrick. Paano ba pagkakasabi ni Patrick nun? Actually, ma'am, nagulat na lang ako, tapos yun vacant time namin. Tapos Oh. biglang, parang nagbi-visit siya lagi dun sa room namin. Sila yung tropa niya nagbi-visit sa room namin. And then, actually natutulog ako noon vacant time namin. Tapos bigla Mhm. na lang ang ingay, may pumasok. Tapos bigla siyang pagtingin ko po, biglang, ayun na nga, may flower na dala. And then doon na Ay. siya umabon. So, na-stock up po ako. Tapos, yun, doon ko na lang, actually marami pang ligawan na nangyari. And then doon ko Mm-mm. na siya sinagot. Ay, grabe no. Yung tipong, ano pala, aminan pa lang kung type kitang jowain o hindi, pero dinaig ang proposal. 'Di ba? Yes po, actually, So, yes po. ganun siya ka-sweet. Kaya naman din talaga nagustuhan. Pero bukod doon sa kanyang sweetness, no, ano bang mga qualities ito si Patrick? Yung masasabi mo, nabetan mo talaga? Actually po, siya, family-centered and then thoughtful. Thoughtful talaga, green flag po talaga siya. Ayun, Nung green una, flag nung green flag una. po talaga. Paglilinaw nung una. Oo, O so nung green una. flag. Paano mo Ganun po nakita talaga. yung color red? Kailan mo na-discover ang color red sa kanya? Siyempre malalaman naman po natin yan kapag cold na yung tao and nag-iiba na yung sa'yo, yung tawag na to, pakikitungo din talaga. Ayun, So, kumbaga may yun, mga dun ko lang changes. nakikita po. Mm. Ayun. Sabi mo nga no, 5 years, tama ba, ang itinagal ng Yes inyong po. relasyon. Ang tagal nun. So, ibig sabihin, all throughout the years na kayo ay nag-aral ng kolehiyo up to the point na makagraduate. Tama ba? Kayong Yes dalawa? po, tama po. Ayun. So, Yes po. ibig sabihin nito, no, ang lalim ng inyong pinagsamahan kasi nasaksihan ninyo yung Opo. different versions of one another. 'Di ba? Yung Yes estudyanteng po. version ni Patrick, estudyanteng version mo, yung version na graduate, naghanap ng trabaho, na frustrate hanggang sa makahanap ng trabaho. Ang lalim Mm. talaga, no? Ang So, lalim totoo po. oo. So, in the first few months of the relationship, in the first few years, how will you describe yung inyong naging relasyon? Was it good? Sino ba lagi nag-e-effort? Paano? Actually, yun nga po yung pinaka nakakaano, DJ eh. Sobrang smooth, sobrang ganda ng relationship namin, yung samahan. Talagang hindi mo makikita yung red doon sa story namin. Parang kulang na lang talaga is Mm-mm. proposal, kasal, and then, syempre, unexpected, bigla na lang talagang nagbago. Ayun na nga. Unexpected talaga. And, ayun, bigla na lang. Actually, yung questions of the day natin, tonight pala is talagang yung mas masakit. Oo. Actually, both talaga. And yun yung ang pinakamasakit is yung na-fall out. Actually, na-fall out daw po siya sa akin. Pero, mas okay nang malaman na may mahal ng iba. Pero yung ma-fall out of love, tapos yung hidden reason pala is may iba na. Wow, medyo na-surprise ako dun sa iyong naging kasagutan. Kasi most people would say, no, na parang mas madali nang tanggapin na na-fall out of love na lang sa akin. Pero yung parang dahil may iba, yun yung hindi ko kayang maatim. Pero sabi mo nga, for you, mas mabuti nang sinabi na lang na siya ay meron ng iba kaysa doon sa na-fall out of love alone. Pero tama ba yung pagkakaintindi ko? Sinabi niya sa'yo na na-fall out of love siya sa'yo, pero ang totoo,
that was May only a term to conceal the truth, which was may iba na pala siyang nakakausap. yes po. Yun po. Paano mo Yun nalaman na may iba? Nung bang oras na yun na kayo pa, were there some telltale signs na, teka, parang senyalis na ito pinaglololoko ako? actually, DJ magaling siya. No? Magaling siya magtago. Kasi ano naman ginagawa niya naman yung ano ko. Ginagawa niya naman yung ano na, yung part niya as my boyfriend sa relationship namin. So parang bigla na lang one day na hindi na siya nagparamdam, parang kulang na yung effort niya. And then ako naman, hindi ko na rin yun napapansin na may iba na kasi focus ako sa work ko din. So binabalance ko lang din yung work and yung relationship namin. And then bigla na lang siyang umamin na gano'n na parang ano muna tayo, cool off muna nga una. Then after that, parang wala na, parang na umamin na siya na fall out of love siya. And then na-discover, actually, hindi, gulong-gulo ako nun eh, kasi hindi ko alam bakit na fall out of love. Hindi ako naniniwala sa ganun Oo. eh. Na Mm. na-fall out of love ka basta-basta. Almost 5 years natin pinagsamahan. May mga kulang ako, may mga nagkukulang ako as a girlfriend. Pero ako kasi, ganun din naman sa side mo, pero hindi ko tiningnan yung, ano, yung pagkukulang mo eh. Oo. Yung tinitingnan ko yung future natin. And then after that, ayun na po. Um, sa sobrang busy ko din sa work. So sige, pagbigyan kita. Kasi ano naman, hindi ko nakikitaan ng red flag eh. Green lang pinapakita niya sa akin. So baka pagod lang. Kasi hindi rin madali yung ano eh, pag nag-work ka sa isa sa mga IT company, 'di ba? So medyo busy din talaga sila. So sige, pahinga muna. And then after that, hindi na nag-reach out. And Yun. malaman-laman po, Oh. ayun po, iba na. May Iba as bumulong sa in, akin. anong bumulong sa'yo? Pakiramdam ba May ito? mga Gut mutual feeling? friends po kami kasi talaga na friend, parang hindi yan, kasi nag-open din naman po ako sa mga friends namin. So sila din nag-advise sa amin, syempre, para hindi naman bias, 'di ba, na ito lang yung pinapakinggan. So, ayun, nalaman ko po na meron na pong pinopormahan. Ano And yun? Kumbaga one of okay your lang po mutual sana. friends, tama ba? One of your mutual friends told you, Yes parang po. nagmagandang loob na sabihin na, Yes po. watch out parang may nafe-feel ako na ganito. That's a good friend kapag ginawa Yes niya yon. po. And so after Ayun po. that, ano naging action mo? Ayun po. Actually, nung una hindi pa ako naniniwala eh. Kasi Oo. hindi ko naman nakikita yung mga signs. Mhm. And then, nung nalaman ko po, may mga pictures na lumalabas sila, na may nag-hidden, picture sa kanila, sinesend sa akin. Then, doon na ako ako kasi as a girl, kapag may ganun ako nalalaman, sabi ko before sa kanya na, kapag sa relationship natin, may ibang taong sangkot, hindi na kita papansinin, hindi na kita kakausapin, stop na agad. Ayoko Mhm. nang mag, mag-explain ka pa. Yun na yung reason eh, na parang hindi ako sapat for you or may pagkukulang ako sa iba mo nakita. So, ganun Ayun. po yung Siguro establish din muna natin dito, no? Kasi sabi mo nga, there were times na naramdaman mong sobrang busy ka din sa trabaho and probably siya rin, kaya inintindi mo. Pero pwede ba yes. malaman namin ano yung nature ng work? Syempre, ikaw related siguro sa iyong program and then siya naman, IT. Tama ba kapag IT, minsan naiiba yung kanilang oras, kumbaga mas demanding and minsan iba yung time zone ng pagtatrabaho Yes. because ang client Yes. nila is coming from a different country. Tama ba? Yes po. Tama po, Tishi. Sobrang Ayun. po sila. Iba yung time namin sa time nila talaga. Yun yung pinaka din siguro na wala nang time sa isa't isa. Oo, tsaka hindi lang yun, kumbaga pag tulog ka, syempre, sinong Yes. makakausap niya? Iba ang gising, 'di ba? Iba rin ang kinakausap, yun lang talaga. But syempre, hindi mo naman kasalanan yun. Kailangan ba gumising ka, dumilat ka magdamag para lang mabantayan siya kung may gagawin siyang iba o hindi. And then after that, sabi mo magaling. Hindi mo naramdaman and in the beginning, even if a friend became honest to you and told you, revealed to you the truth, hindi ka naniwala. Pero paano mo siyang binantayan? May mga ganun bang efforts coming from your end na, sige nga, hindi ako naniniwala dito kasi mahal ko 'to eh. Tanging nakikita ko green flags. But still, at the back of your mind, na kailangan mo siyang bantayan. So may mga hakbang ka bang ginawa para mabantayan noon yung boyfriend mo? Actually, po eh, ako kasi hindi talaga ako naniniwala din sa sabi-sabi unless may proof. And naghanap ako ng proof sa Oo. kanya.
Kaso nga lang po, yun nga po, parang hindi na siya talaga nagre-reach out din talaga sa akin. So, ang ginawa kong way is yung mga friends ko po. And then yun, boom, may sinend silang picture. And then doon na talaga um, gumuho yung mundo ko. Sabi ko, bakit ganon? Anong Akala picture ko ba to? fall out of po? Anong picture, sorry? Actually, picture na ka-date. Okay. Ka-date yung girl po. And then Okay. ka-work niya din. Actually, Okay. kasi ano po, hindi siya talagang like VA na IT VA. Mm. Ano po siya sa work, a company din talaga na dyan lang po sa Makati nag-work. So, doon ko po nakita sa friend ko. Sinendan din po ako ng picture niya. Ayun. Pero at the time that the photo was sent to you, hindi pa kayo noon naghihiwalay. Wala pang talks na, oh, break na tayo, may nalaman ako. Wala pang ganun. Andun na po sa cool off, 'di ba po? Parang sabi niya, Ah. pahinga muna tayo. So, parang yun po. Sabi, it's a sign na talaga na ito na yung breakup. Teka, ang And tanong ayun nga, siya ang nagsabi sa'yo ayun na nga, pahinga na muna tayo? cool off po. Yes po, parang Siya siya po pa yung nagsabi sa'yo nun. yes po, Doon yes po, yes po. nagka-confront kayo. Hindi ba dapat, sorry hindi sa nangingialam sa relasyon. Pero ikaw ba, as a girlfriend niya nung mga panahon na yon, ano yung ini-expect mo sanang ginawa niya para patunayan sa'yo na, teka baby ko, mahal ko, hindi nga totoo yun. Ako kung ako yung nasa sitwasyon mo nung time na yon, hindi ko tatanggapin ng cool off o magpahinga. Kasi ayoko ng pahinga at ang tanging magbibigay lang sana sa akin noon ng kapayapaan at kapahingahan is if you're going to tell me the truth. Pero hindi yung tapusin yung ating komunikasyon because it's only gonna make things more complicated. Kung masasaktan ako, maging honest. Kasi at the time, pahinga. Ano naman ang sabi mo noon? Ako po, since hindi ko naman siya nakitaan, okay lang po, inintindi ko siya kasi alam kong hindi rin madali maging IT company, maging IT, no? Okay. So, ayun Mm-mm. po, sige, go, ibibigay ko. Baka nga kasi 5 years na rin eh. And ilang years na rin kaming nag-work. Pagod, kahit ako rin naman parang nai-stress. May mga times din na hindi na rin ako nakaka-update minsan. So, ayun nga yung pinakamasakit kasi hindi talaga umabot ng years bago magkaroon or months. Ang pinakamas masakit doon kasi 1 month, doon ko na-discover. Oh, 1 month po bago ko na-discover na confirm talaga na, okay, they're dating, may iba na pala. So, hindi man lang munang ako wala muna yung 3-month rule kung tawagin, di ba? yes po. So nalaman mo 1 month after the official breakup na tama all this time, yung iyong Yes. hinala, yung mga naririnig mong balita na noon ay akala mo chismis lang because na-confirm na rin. Paano? Ng mga post ba? Ano to? Lantaran ba sila sa SOCMED? Actually po, patago. Kasi Ah, nga, opo, patago. Yung mga friends, may mga friends lang din talaga, blessed din talaga ako sa friends ko na hindi nila tinotolerate yung ganyang gawain. Na yung ayun. pag-cheat po. Kasi although lahat naman, mostly po sila kasi babae. So masakit din sa part kapag ikaw babae, gaganunin ka din yung nung partner mo. So syempre yun din. Hindi din nila Oo. hinayaan na maloko pa or maging fool pa ako sa harap na. Oh, grabe no. Yung lesson ngayon na natututunan natin, napakarami. Una, yung sabi mo, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan, women who support their fellow women. Dahil, 'di ba, sino-sino pa bang magsasabihan dito ng katotohanan na magsusuportahan dito kung hindi tayo mga kababaihan? And you're right when you said na tayo mismo ayaw natin mangyari yun sa mga sarili natin. So kapag nakikita natin yun sa ibang tao, we can't help it. 'Di ba? But to be the hero in the situation, sabihin yung totoo kahit na masakit. 'Di ba? So ngayon no, ngayon we wanna know ano ba yung iyong mga nagiging moves para ikaw ay completely mag-heal. As you said, ikaw ay nasa healing stage. Yes po. Paano mo yun ginagawa? Syempre kasi no, I can only imagine the pain, the difficulty of having to go through that kind of pain na binahal mo 5 years, 'di ba? You've seen each other grow, not just in age, pero sa maraming aspeto ng inyong buhay and then nalaman mo to. How do you heal from that? Actually, yung pinaka nakaka-bless din talaga is siguro yung Lord din talaga sa life ko na kumilos. Kasi from broken stage and then may mga parang lumalapit sa akin friends na nag-i-invite. Actually, ang pinaka katulong ko sa pag-heal ngayon is yung church talaga. So, bumalik ako sa church. Nagsiserve ako sa Lord. Mas Oo. pinokus ko yung sarili ko aside sa career, sa family ko, sa pag-serve din talaga sa Lord. Kasi yun yung yun yung talagang
makakapag-heal ang Lord mismo. Walang ibang tao na makakapagpuno ulit sa'yo sa mga bumasag sa'yo. Wala namang makakapagbuo sa mga basag mong puso. Yun yung pinaka nakaano ko, DJ Alex, Totoo yung yan. si Lord talaga. Oo, at alam kong ever since 'no, kahit bago mo pa man uli or bago ka pa man mag-decide na magbalik loob kay Lord, all this time nakatingin na siya sa'yo at gina-guide ka niya. The fact na ginamit niya bilang instrumento 'no, yung mga kaibigan mo para ibigay at ihatid sa'yo yung mensahe ng katotohanan. Ginawa niya 'yun, 'di ba? Siguro mga kaibigan mo 'yun, but then again, at the end of the day, 'di ba, it all leads back to the Lord. Na siya talaga ang nagbigay ng kaparaanan para maiparating sa'yo yung katotohanan na anak, ito yung nangyayari and anak, you deserve better. At sabi mo nga ngayon, you found your way back to the Lord. Totoo yan no? Kumbaga, ang Diyos, hindi mo kailangan gawing komplikado ang sitwasyon dahil kahit hindi ka magsalita, alam niya ang nilalaman ng puso natin, 'di ba? So siguro Kara, kung meron kang mensahe no, syempre doon sa mga kaibigan mong naging instrumento ng Panginoon para maipaalam sa yung katotohanan that you've already been cheated on. Ano yung gusto mo sabihin sa mga kaibigan mo? Actually, sasabihin ko lang talaga sa kanila is sobrang grateful and blessed din talaga ako na nakilala ko sila. And isa sila sa mga talagang nagligtas din sa akin. No? Ginamit sila ng Lord talaga na i-save ako sa ganitong or ganong Pasko experience ko. And isa lang din masasabi ko sa kanila na kung ano rin yung mga pinagdadaanan or pagdadaanan nila, I'm here. Kung gaano sila kaano sa akin nung mga panahong basag ako, ganun din ako sa kanila. And yun, thank you so much for every day na nandyan kayo palagi. Yun lang po. Yun, napakaswerte no. Hindi man doon sa aspeto ng pag-ibig sa ngayon ha, pero kung gaano ka naman binless ni Lord pagdating sa mga kaibigan. Kasi may iba nga 'di ba? Okay yan love life, pagdating naman sa kaibigan nagsisiraan, sablay, mga inggitero, but you, at least masasabi mong sa aspeto ng pakikipagkaibigan, check na, 'di ba? Yun na lang din talagang syempre love na kung yun ba no, tatanungin ka sa tingin mo ikaw open ang puso mo or hihintayin mo na muna na completely mag-heal, and if yes, eventually in the future sa tingin mo ano na ba yung dinarasal mo ngayon kay Lord na uri ng tao na ibigay sa'yo kung sakasakaling pagbibigyan ka muli sa pag-ibig? Ako naman po, I'm not, hindi ako yung nag-aan talaga sa Lord, na Lord, ganito yung ibibigay mo dapat pang Lord. I always pray to God na Lord, kung ano yung gusto mong ibigay sa akin, yun na lang Lord yung tatanggapin ko. And give me the signs, give me the, kung ano yung gusto nyong, kung sino man yan, Lord, I know, Lord God, kung ano man yung ibibigay mo sa akin, ibibigay mo yun in a perfect timing din. And ang pagaling sa iyo Lord, I know is kumbaga hindi ako masasaktan. Kundi kumbaga aalagaan ako na gaya ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. And yun lang yung Yun. isa kong pinapahiling is yung nagsiserve talaga sa Lord. Kasi sila yung mga taong talaga kung gaano nila kamahal, pag mas mahal nila ang Lord, kaya ka nilang mahalin, gaya ng pagmamahal ng Lord. Ganun po. Ayun, syempre una sa lahat dapat ang pagmamahal para kay Lord. 'Di ba? Dahil sabi mo nga diyan mo makikita yung refleksyon yung kanilang pagmamahal para kay Lord doon sa uri ng magiging, alam mo yun, pakikitungo nila sa iyo, ng pagrespeto nila sa iyo. Alam mo kung kilala mo yung bandang The Who Ones, 'di ba? Sila very active Christian sila at natatandaan ko no, parang in previous interviews nabanggit ni Kuya Carl yung kanilang main vocalist na talagang when you give it all to the Lord, yung ibigay mo muna sa Kanya, yung para sa Kanya, talagang grabe, tumataginting na biyaya ang ibabalik sa'yo, 'di ba? Hindi man sa aspeto ng romantic relationship agad yan, sa marami pang bagay sa buhay mo. And you know what? Now that you're serving, I know there's joy, there's delight in your heart, at eventually ako confident ako talaga kay Lord na sobra-sobra pa yung ibabalik niya kasi inuna mo muna siyang paglingkuran, inuna mo muna siya bago ang iyong sarili. Kaya naman, Kara, kung meron kang mensahe siguro no, para sa iyong ex-partner na si Patrick. Kung meron pa, may gusto ka pa ba sabihin sa kanya? Actually po, meron. Yun lang. Just want to say thank you sa mga, sa natin.
yung sa relationship natin before. Even na hindi maganda yung ending, still grateful and thankful pa rin ako na naging part ka ng life ko. And yung ginawa mo, I forgive na already. And blessing yun para sa akin na makita na hindi talaga ikaw yung para sa akin na binigay ng Lord. And I hope din na kung sino man yung pinagpalit mo sa akin, sana makatuluyan mo siya. No, na parang kumbaga worth it yung pagsayang mo sa 5 years sa relationship. Pero na-forgive naman kita. I hope maging worth it lang. Yun lang, I hope maging makatagpo ka ng mas, kung yung ka-relationship mo ngayon, I hope siya na yung talagang para sa'yo. Grabe, no? Ang masasabi ko lang is talagang minahal mo nga talaga itong si Patrick, but we can really say na talagang guided ka na ni Lord dahil nagawa mong magpatawad. Ang hirap nun Hindi sa parang nega ako dito or parang binabad influence kita pagdating sa pagpapatawad, pero ang galing mo at kahanga-hanga na kinaya mong patawarin si Patrick kahit na ganoong klaseng pain yung na-inflict niya sa'yo. At gusto ko rin yung sinabi mo i-point out natin yun kasi marami sa mga ka-vibes natin for sure nakaka-relate dito, lalo na yung mga napag-cheatan, di ba? Yung recently na-discover lang nilang may third party yung partner. Sabi mo in a way, parang it's a blessing na nalaman mo. Di ba? Kasi inialis kayo, di ba, ng Diyos sa ganoong sitwasyon. At yun yung nakakatuwa kapag palagi tayong dumadalangin kay Lord. Alam mo yung parang sasalukin ka niya out of a difficult situation. Kahit hindi mo hingin sa kanya na, Lord, iligtas mo ako dyan, pero sagot kita, anak. Di ba, kaya kahit behind your back, wala ka noong idea, wala ka noong iniisip na niloloko ka ng partner mo, sinagip ka lang niya ng ganun-ganun. Kaya, grabe, talagang all praise to the Lord dahil sa pamamagitan ng iyong istorya, muli talaga nating napatutunayan kung gaano ka-powerful si Lord, lalo na pagdating doon sa pag-aalis sa ating sa mga sitwasyon na hindi na nakabubuti para sa atin. Kara, kung meron kang gusto mga i-shout out bago tayo magbabay, ano yung, or sino yung mga gusto mong batiin ngayong gabi? Ayan, but binabati ko lang yung mga friends ko dyan talaga na since day one till now talaga sobrang supportive and talagang nandyan para sa akin. Si Mia po, si Mary, and Jane po. Yun. Kara, thank you for blessing us with your story. Continue serving the Lord. Alam mo, kahanga-hanga yung mga kabataang kagaya mo na talagang syempre naglalaan ng oras at panahon para sa Panginoon. As I said kanina, confident ako na kung ano yung ibinigay mo sa Kanya ngayon at patuloy na ibinibigay, ibabalik sa'yo mas maraming beses pa. Diba? Without the expectations, pero ganun si Lord, napakagalante niyan. Pag inuna mo yan, pag binigay mo lahat sa Kanya, grabe ang biyaya, mag-uumapaw talaga para sa iyo, Kara. Kaya maraming salamat for your trust. Pray for us, we'll pray for you. Maraming salamat for sharing your story. Mag-iingat ka palagi and God bless you. God bless po. Thank you po. At yun nga mga ka-vibes, nakasama natin ngayong gabi si Kara. Mula sa Taguig, no? Talagang sing drama ng ating nararamdaman, lalo na't maulan ng panahon, yung kanyang naging istorya sa atin from her heart. Dito pa rin nga sa ating programang Heart Speaks. We're now on the final hour ng ating programa, ka-vibes. Talaga namang kung sa thought for tonight, sa question of the day, relate na relate itong si Kara. Dahil ang tanong nga natin, ano yung mas masakit na rason na paghihiwalay? Yung fall out of love dahil may iba ng mahal. Nako, ka-vibes. Yan na nga ba sinasabi ko Minsan, nagiging dahilan na lamang yung sasabihin sa'yo na, kasi na-fall out of love ako Kasi na-outgrow natin yung isa't isa. Pero ang totoo, malalaman mo eventually after a few weeks, a few months, or sometimes even years. Saka lang mo malalaman yung katotohanan na, teka, kaya pala yun ang sinasabi mo sa akin noon na fall out of love ka kasi may iba ka nang nakaka-text, may iba ka nang nakakausap, may iba nang nagpapakilig sa'yo. Alam mo, no,
hindi ko naman din masisi yung ibang mga tao na natetempt sa ganyang klase ng pakikipagrelasyon, no? Na nag-cheat kayo or whatever. Ako, ayoko sa lahat yun nang-judge. So, hindi ko kayo i-judge, no? Iintindihin ko pa rin kung saan kayo nanggagaling. Pero syempre, hindi natin ito-tolerate yung mga masasamang gawain. Pero sana, no, paalala lang, kung ikaw ka-vibes na nakakapakinig ngayon, meron kang nakakausap na bago, merong parang mas exciting, mas sexy, mas maganda sa paningin mo, mas pogi, mas macho, siya na. Kung sa tingin mo siya na, diba? Kung sa tingin mo you wanna give it a try, iwanan mo na muna yung isa. Tapusin mo na muna ng maalwan. Di bali nang masaktan siya ngayon, di ba? Kaysa naman mas masaktan siya doon sa realidad na niloko mo lang pala siya all along. Kasi ako naniniwala ko at some point minahal mo rin naman eh. Kahit niloloko mo yan, mahal mo yan. Sa totoo lang, hindi mo lang maamin. 'Di ba? Kaya sana sa alang-alang nung pinagsamahan, sa alang-alang nung pagmamahal, kahit kaunti na lang ang natitirang pagmamahal para sa kanya, sana i-consider mo pa rin yun para wag saktan yung puso niya ng labis-labis. So, if you really feel like you're really, really interested in the other person, then you talk to your current partner at sabihin mo na lang din yung totoo. 'Di ba? Na ayaw mo na, hindi dahil na fall out of love ka. Tapusin mo kung kailangan mo tapusin. Hindi yung makikipag-cool off ka lang, 'di ba? Official pa rin kayo eh, kahit sabihin mo na cool off kayo, official pa rin kayo. So technically, nag-cheat ka pa rin. Pero most of the time kasi, baka hindi naman talaga love yung nararamdaman mo para dun sa isang tao. 'Di ba? So what a waste. Kung sasayangin mo yung totoong pagmamahal na oo, bagamat minsan nakakaranas na kayo ng pagka-bored, nakakaranas na kayo ng feeling na paulit-ulit na lang ba, tayo na naman. But at the end of the day, kapag inungkat mo yung inyong mga puso, 'di ba? Mahal nyo pa rin talagang isa't isa. Siguro nawala na lang yung kilig and everything, yung excitement, yung init, yung tamis, na eventually nahanap mo sa iba. Kasi nga padali lang naman sagutin yan eh. Kasi nga bagong tao yan. Kaya mas exciting naturalmente. Kanina 'di ba yan yung ating metaphor, yan yung ating naging comparison. Just like when buying a gadget. September na maglalabas na yung bagong mansanas ng ng kanilang brand or model ng telepono. At tiyak pila-pila na naman ng mga tao diyan, 'di ba? Willing ka magbayad ng mahal para lang ma-acquire mo yung pinakabagong model ng phone na yan. Pero tingnan mo, after ilang taon, wala naman. Iba na naman ang gusto mo. Kasi nga, may bagong features diba? That's keeping you excited. Paano naman na itong nagamit mo? All this time, reliable pa rin naman yan. Yan ang nakakaalam lahat ng sekreto mo because it stores all your files, diba? Nandiyan pa rin lahat, gumagana pa rin, okay ang samahan nyo, pero ba't mo papalitan? Kasi nga, exciting yung features. May color pink eh. Kaya ako papalitan. Well, okay naman mag-upgrade kayo basta pinaghirapan nyo yung perang pambibili nyo, no? Pero my point here is that minsan kasi, nai-excite lang tayo dahil nga may bago. Pero baka hindi naman din talaga natin kailangan kasi hindi naman natin mahal. After all, baka mahal mo pa rin talaga yung partner mo. It's just that nawala na yung spark. O hindi naman na kayang ipilit, huwag ipilit. Wala naman nagpipilitan dito, wala naman nagsasabi na kailangan, 'di ba? Panatilihin yung buhay, yung inyong nanlalamig na relasyon. Pero sabi ko nga, huwag na sanang umabot sa punto na dahil pinili natin na sundin yung ating puso, may kinailangang masaktang ibang tao. Lalo na kung yung taong yun minsan minahal mo rin naman sa buhay mo. Kaya sana sa alang-alang ng pagmamahal na inyong pinagsamahan, huwag mo siyang sasaktan at maging totoo ka na lamang. Kung sabihin mo na fall out of love, sabihin mo na fall out of love ka dahil sorry, feeling ko hindi ka nag-grow diba? Puro ako na lang. Feeling ko, hindi mo na-achieve yung mga bagay na-achieve ko and I'm sorry kung na-judge kita but that's the truth. That's way better than lying to the person you claim to love or you claim to have loved. Diba? Kung mayroong iba, sabihin mo na lang. Sorry kasi hindi ko na nakikita yung future ko so I still wanna explore at yun ang katotohanan. At the end mga ka-vibes no, masakit malaman ang katotohanan pero mas masakit yung ikaw ay malinlang. Ka-vibes, our time now, it's 9:08. Balik po muna tayo to more of the songs dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Magbabalik po si DJ Alex dito pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-vibes. 92